Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Pebrero 26, 2025. Sa araw na ito, ang enerhiya ng sansinukob ay bumabalot sa iyo, minamahal na Gemini. Ikaw ay isang palaisip, isang mapanlikha, at isang mahusay na tagapagbalita, kaya't natural mong nararamdaman ang masiglang daloy ng mga ideya at damdamin na pumapaligid sa iyo ngayon. Ang iyong isip ay tila isang kawing-kawing ng koneksyon sa pagitan ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap, kaya hindi nakapagtataka kung madalas kang magkaroon ng biglaang pagsisid sa malalim na pagninilay. Habang ang buwan ay patuloy na gumagalaw sa ilalim ng impluwensya ng Aquarius, ang iyong likas na kakayahang makipag-ugnayan at magpahayag ng iyong sarili ay lalong magniningning. Maraming posibilidad ang nagbubukas sa iyo ngayon. At ito ay isang araw upang ipahayag ang iyong mga saloobin, damhin ang inspirasyon, at palawakin ang iyong pananaw sa buhay. Sa bawat salitang iyong bibigkasin, sa bawat ideyang iyong ibabahagi, tandaan na ang iyong tinig ay may kakayahang magbigay liwanag at magdulot ng pagbabago, hindi lamang para sa iyo, kundi para rin sa iba. Maging bukas sa anumang bagong kaalaman na maaaring dumating sa iyo, sapagkat ito ay maaaring maging susi sa isang mahalagang pagbabago na iyong hinahanap. Sa araw na ito, hinahamon ka ng universo na yakapin ang kalayaan sa iyong pag-isip. Ang pagiging isang Gemini ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng isang malikot at malikhain na isipan na laging naghahanap ng mga bagong ideya at pananaw. Ikaw ay isang tagapagbuklod ng impormasyon, isang nag-ugnay ng mga tao at kaisipan. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagtutulak sa iyo na huwag manatili sa dati mong pananaw kundi tuklasin ang mas malalim pang mga posibilidad. Ito ang sandali upang palawakin ang iyong imahinasyon at lumabas sa iyong comfort zone, upang subukan ang mga bagong bagay na maaaring magdala sa iyo ng mas malaking pag-unawa sa iyong sarili at sa mundo. Kung may mga proyektong matagal mo nang gustong simulan, ito na ang tamang oras upang pag-isipan kung paano mo ito maisasakatuparan. Marahil ay isang bagong ideya sa negosyo, isang malikhaing proyekto, o isang pangarap na matagal mo nang gustong tuparin ngunit hindi mo pa nasisimulan. Ang iyong katalinuhan at kakayahang makisama ay maaaring makatulong upang mabuo ang isang matibay na pundasyon para sa iyong hinaharap. Huwag kang matakot na magsimula, sapagkat ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay patungo sa isang mas malaking posibilidad. Subalit, sa kabila ng siglang hatid ng araw na ito, maaari ring lumitaw ang mga lumang isyu na may kinalaman sa pamilya o nakaraan. Maaaring may mga alaala o damdaming matagal nang nakatago sa iyong isipan na biglang lilitaw muli, tila isang alon na bumabalik sa dalampasigan. Ang mga emosyong ito ay maaaring dumating sa anyo ng isang pag-uusap na hindi natapos, isang pangyayaring hindi mo paganap na napoproseso, o isang damdaming matagal mong itinatago, ngunit ngayoy lumilitaw muli. Ang pagharap sa mga ganitong emosyon ay maaaring hindi madali, sapagkat ito ay nangangailangan ng tapang upang balikan ang mga sugat ng nakaraan. Ngunit sa halip na takasan ang mga damdaming ito, subukan mong pagnilayan ang kanilang kahulugan. Ano ang nais nilang ituro sa iyo? Mayroon bang mga sugat na kailangang pagalingin o mga hindi natapos na usapan na kailangang tapusin? Ang tunay na paglaya ay hindi nagmumula sa pag-iwas kundi sa pagtanggap at pag-unawa. Ang komunikasyon ang iyong pinakamalakas na sandata ngayon. Kung may mga hindi pagkakaunawaan sa pamilya o mga kaibigan, ito na ang tamang oras upang linawin ang mga bagay-bagay. Hindi lahat ng sugat ay kailangang dalhin ng mag-isa. Minsan,
ang paglalabas ng saloobin at ang tapat na pakikipag-usap ay nagiging daan upang mapagaan ang bigat sa puso. Huwag kang matakot na ipahayag ang iyong nararamdaman, ngunit gawin ito ng may paggalang at bukas na puso. Ang iyong mga salita ay may lakas, ngunit ang tunay na kapangyarihan ay nasa paraan ng iyong paghahatid ng mensahe. Sa pamamagitan ng iyong likas na kakayahang makinig at umunawa, maaari mong mapabuti ang iyong relasyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Minsan, hindi kailangan ng matinding paliwanag o mahabang argumento. Ang tunay na pakikinig at taos-pusong pag-unawa ay sapat na upang matunaw ang mga lamat sa relasyon. Ang isa pang mahalagang aspeto ng araw na ito ay ang pagpapahalaga sa sarili. Madalas, ikaw ay masyadong abala sa pakikisalamuha at pagtulong sa iba kaya't nakakalimutan mong bigyan ng pansin ang iyong sariling emosyonal at mental na pangangailangan. Sa iyong pagnanais na laging maging bukas sa iba, maaaring nawawalan ka ng oras upang alagaan ang iyong sarili. Ngayon, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang alagaan ang iyong damdamin. Ano ang tunay na nagpapasaya sa iyo? Ano ang mga bagay na nagpapagaan ng iyong loob? Minsan, ang simpleng pagninilay, isang tahimik na sandali na malayo sa ingay ng mundo, ay sapat na upang muling maibalik ang iyong lakas at sigla. Maging mabait sa iyong sarili at huwag mong pahirapan ang iyong isipan sa mga bagay na hindi mo makokontrol. Ang pagpapatawad sa iyong sarili at sa iba ay isang mahalagang hakbang tungo sa tunay na kapayapaan ng loob. Hindi mo kailangang laging maging perpekto, hindi mo kailangang laging may sagot sa lahat. Ang pagiging tao ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng kahinaan, at ang pagtanggap sa kahinaang ito ay isang anyo ng tunay na lakas. Habang patuloy ang pagdaloy ng araw, sikapin mong manatiling positibo at bukas sa mga posibilidad. Ang bawat araw ay isang bagong simula, isang pagkakataon upang magbago at lumago. Walang kahit anong pangyayari sa nakaraan ang makakahadlang sa iyong kakayahang lumikha ng bagong hinaharap. Ikaw ang may hawak ng iyong sariling kwento, at sa bawat pagpili, sa bawat hakbang, ikaw ay bumubuo ng bagong bahagi nito. Ano man ang iyong pinagdaanan sa nakaraan, tandaan na may kapangyarihan kang lumikha ng mas magandang kinabukasan para sa iyong sarili. Yakapin mo ang mga bagong ideya at hayaan mong ang iyong pagkamalikhain ang maging gabay mo sa iyong paglalakbay. Sapagkat ang buhay ay hindi lamang isang hanay ng mga pangyayari, kundi isang sining na ikaw mismo ang lumilikha. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay dilaw at bughaw. Ang dilaw ay sumisimbolo sa katalinuhan, kasiyahan, at liwanag, habang ang bughaw naman ay kumakatawan sa kapayapaan, komunikasyon, at malinaw na pag-isip. Ang pagsusuot o pagdadala ng mga bagay na may ganitong kulay ay maaaring makatulong sa iyong mental clarity at magbigay sa iyo ng mas matibay na koneksyon sa iyong intuition. Ang maswerteng numero mo ay 3, 9, at 27. Ang 3 ay isang numero ng pagkamalikhain at pagpapahayag ng sarili. Ang 9 ay sumisimbolo sa espiritual na paglago at pagkumpleto, at ang 27 ay nagdadala ng enerhiya ng intuisyon at mas malalim na pangunawa sa buhay. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang pagbabahagi ng iyong kaalaman at ideya sa iba. Maaari mong subukan ang pagsusulat ng iyong mga saloobin, pagsisimula ng isang proyekto na matagal mo nang pinapangarap, o simpleng pakikipag-usap sa isang kaibigan tungkol sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Ang paggawa ng isang bagay na nagpapalakas ng iyong isipan at nagpapalawak ng iyong pananaw ay magdadala sa iyo ng higit pang kasaganaan at kalinawan. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo ang lahat ng mga nangyari. Anong mga bagong bagay ang natutunan mo? Anong mga damdamin ang lumitaw sa iyo? Mayroon ka bang mga bagong pananaw tungkol sa iyong sarili at sa iyong buhay? Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang mas lumapit sa iyong tunay na layunin, kaya huwag mong sayangin ang pagkakataong ito upang mas lumago at maging mas matatag. Ikaw ay isang makapangyarihang tagapaglikha ng iyong sariling kapalaran. Huwag kang matakot na yakapin ang iyong pagiging natatangi at ipahayag ang iyong sarili ng buo.
Ang mundo ay nangangailangan ng iyong liwanag, kaya't hayaang lumiwanag ito sa pamamagitan ng iyong mga salita, kilos, at pangarap. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo,